Ayan, good day mga guys, mga kasuki. Ngayon ay Huwebes. Iniisip ko, pinakapitan ko, baka di gumana doon. So may buena, Tagal nang walang ano yun. may buena man at gumano na tayo mga kasuki. Isang remote pangalawa ito, napalalagyan. Parang kahit 150 rin yan. 150. 150 rin. Ay, kuwan itong ano pinaghinangan Ha? Ipon? Hindi, maluwag. Maluwag? Oo, itong akin na nga yan, patingin. Yan, testing natin itong mga kasuki. Kung okay po ba ito. Tagal na yan, battery na yan. Wala na talaga yan. Yun, good day mga guys. Yung ginawa kong remote kanina, pangalawa na yon, bali dalawa yon, pinalagyan ng ng battery. So yun ang binamano natin. Ito yung kasunod, 4206. Ayan, 4206 automatic Seiko 5. So kinalas ko na ito. Ayan, makita nyo mga kasuki, oh. Sobrang dumi. Ayan, dumi ng machine nya. Pansin nyo ito, oh. So ito ngayon i-overhaul natin ito. I-overhaul ko to. Ayan, malalaman natin kung ano pa bang yung ibang depekto nito. So yan mga guys, mga kasuki, ito ay 4206 Seiko 5 automatic pang babae. Kikita nyo naman ang dumi, oh. Napasok to ng tubig, nag-stack up. Ayan, marumi. Ayan, oh. Itong kuwan na yan, mga nato yung dumi yan, kaya kinalawang. Ayan siya. Ayan, ito yung kanyang balance wheel. Kita nyo naman yung mga dumi, oh. Ayan, laglagan. Grabe. Sana walang masyadong or walang na-damage na pyesa dito. Ayan, medyo okay sa isang side, pero dito grabe. Ayan, talagang marumi. Kaskasin natin yan, mag-iiba itsura niyan pag nalinis, pag na-overhaul mga kasuki. Yung mga kasuki, ito na yung yung 4206 Seiko 5 automatic pang babae. Ayan, ino-overhaul ko na, nililinis ko na isa-isa. Makikita naman ninyo grabing dumi ng makina.
kasuki, ito na yung in-overhaul ko na 4206 na Seiko 5 pambabae. Ayan, kikita nyo naman na linis na siya, hindi katulad ng kanina na napagka-dumi-dumi. Ayan, ito yung pinagdinisan, medyo hindi na masyadong kuhan dahil kinaskas ko na bago ko talaga in-overhaul. So ito na siya. Yan, nag-oiling na ako at magbabalik na tayo ng mga parts. So unahin natin itong ibabalik ang kanyang center wheel. Yan. Tapos ng center wheel kasama ang kanyang escape wheel. Kasi nakaipit yan siya sa bridge, mga kasuki. Tapos na tayong maglagay ng langis sa sa mga jewels niya. Yan mga kasuki, ito na yung ginagawa ko na 4206 Seiko pang babae. Tapos ko nang nalinis, ina-assemble ko na siya. Buti na lang meron akong spare parts na machine na kapareho din niya. Ngayon ang nangyari is meron akong may mga pyesa kasi ito na nung after malinis or kalas natin, doon natin makikita ang difference, na mayroong diferensya ang ibang pyesa. Kaya kagaya nitong transmission wheel niya, ito yan, yung kabila kinalawang, yung pinakaibabaw. Tapos yung nakakabit sa bridge yan, yung ibabaw wala na. Tapos itong escape wheel niya, yan, yung kabilang parang karayom wala na rin. Tapos itong sa kalendar naman niya, kuha na rin to, kumbaga yung mga granahe niya plastic, ito napakaliit, napakaliit niya. Yan, wala na rin yan. Kumbaga naharas na yung mga ngipin niya ng mga plastic, wala na sa mga ayos, mga bungi-bungi na. So papalitan natin na rin yun. 3 piyesa yung sira niya, 1, 2, 3. So yan. Ngayon mga kasuki, okay na ito, umaandar na yan. Yan. Ayan, ikakabit na natin itong sa calendar. So yun mga guys, mga kasuki, ito na yung ginawa ko ito na yung pambabae na relo. At least ang itsura niya ngayon kaysa sa dati na before natin i-overhaul is napakarumi. Ito talagang nangingitim ito dito at saka ito. So ngayon hindi man talaga siya namuti or kumintab. Ang importante is nalinis lahat ng pyesa. Nakita na naman ninyo na in-overhaul ko isa-isa, mga kasuki. So ayan, makikita din ninyo yung takbo ng balance wheel, Ayan,
medyo fine na yung takbo ng balance wheel niya. Yan. So tatlong piyesa ang pinalitan natin mga kasuki, transmission wheel, escape wheel, palit fork, transmission wheel, at saka yung sa day and date settings. So yan, tapos ito na yung pinakaharap niya mga kasuki. Yan. So mapapansin din ninyo yung dial niya is medyo marami ng dumi. Yan, hindi natin malilinis yan. Ang pwedeng gumawa niyang dial na yan mga kasuki ay yung nagre-redial lang. So yan, ikakabit na natin siya. Ayan, okay na to. Nalinis na rin natin itong kaha, pati itong takip. So obserbahan natin, dahil bukas pa naman ito kukunin. Meron pa tayong magdamag para obserbahan ito kung okay na ba yung takbo niya. Pero hoping tayo na okay na ang takbo nito, kasi na totally na linis na siya, tapos oiling bago ibalik. Yan, mapapansin naman ninyo sa takbo ng kanyang balance wheel Ayan. Ang fine ng kanyang ikot. So yan mga guys, mga kasuki. Ayan, para ipakita natin ito sa customer natin bukas pagtubos niya.